Isang umaga, gulat na gulat ako kasi merong isang matangkad, maputi at macho na vlogger ang iniimbitahan ako magkape. Kasama ko nga daw ang buong Team Dugyo. Sobrang sikat daw namin kaya idol na idol niya kami. Dahil bigati ng vlogger na to, siguro sa Starbucks niya kami iniimbita. Kaya naman magsusot ako ng maganda. Ito nga pala yung araw-araw ko na sinusuot. Pambahay at pangalis na rin. Parang ang common na ng kulay black. Ang favorite color ko talaga is itong yellow. Ito namang chocolate brown talaga nagmamatch siya sa skin tone ko. Medyo nahihirapan ako mamili. Punta na nga pala ako sa banyo para maligo. Pero nga nagtatanong ano daw sikreto ko. Bakit daw ang puti-puti at ang pogi-pogi ko na? Brilliant soap lang naman ang ginagamit ko. Tapos ang dami na nagpi-PM sa akin, crush daw nila ako. Sorry pero taken na ako. Kung sa sabon na pinakasikreto ko talaga ay maligo ng 3 times a day. Ganun, tapos na pala akong maligo. Ito na pang malakasan nating outfit. Kaya pala all black ang pinili ko para labas na labas ang kaputian ko. Bago umalis magbabaon sana ako ng kanin. Kaso hindi pa pala nakakapagsaing si mama. Hinihintay na pala ako sa labas nila Boy Ubo at nila Boy Skincare. Papansin ko parang kami ng dalawa na Itsambunggan ang nag-glow up sa Team Dugyo. Lumabas na pala kami para abangan yung sundo namin na kotse. Bigla na nga lang ako nagulat. Kasi yung sobrang laki namin tarpaulin nakakabit na pala dito sa labas. Para sa lahat ng nanonood ng Batang Quiapo, abangan niyo po ang paglabas namin doon. Dumating na pala yung matangkad, maputi at machong vlogger na member ng Team Katagumpay. Walang iba kundi si Noknok Paputok. Yayamanin pala ang baga nitong dalawa, kaya naka face mask. Buti na lang wala kaming kaarte-arte ni Boy Ubo. Pabiyahe na nga pala kami papuntang Starbucks. Tapos biglang nasiraan, bigla na lang hindi umandar. Napakamot lang siya sa ulo kahit alam namin hindi makate. Ay lalim kasi meron tumuturo na slime, kulay green tapos umuusok-usok pa. Buti na lang kasama namin si Boy Machunurin. Kahit papaano ay napaandar niya yung kotse. Yun nga lang inabot na kami ng gabi. Sobrang saya ko kasi nga umaandar na ulit kami. Kaso ayun tumirik na naman. Minsan lang sa buong buhay namin makapag Starbucks, hindi kami matuloy-tuloy. Alas 2 kami ng hapon umalis. Inabot na kami ng gabi kakaayos. Yung naayos hindi pa man lang kami nakakaliw, nasiraan na naman agad. Binuhusan niya ng malamig na tubig kasi nga nag-overheat daw. Sobrang daming usok. Wala pa palang pangalan to sa sasakyan niya kaya bibigyan namin ng pangalan. Tal, superheat, over, Alboruts. siya si Kulo. Dahil nga inimbitan niya kami, bisita kami. Nahihiya siya na hindi kami mapag-Starbucks. Sabi ni Boy Skincare na kung hindi matutuloy, dali mo na lang kami sa bahay niyo. Kaya dito na lang kami sa bahay nila. Sobrang nagutom ko, hindi na ako nagpaalam kumuha ng biskwit. Lahat kami niya may biskwit sa bibig. Pero syempre behave kami, hindi namin pinapahalata. Dahil nga bisita kami, syempre pinaglilingkuran niya kami. Dahil nga sa gutom na kami mga bisita niya, ipagsasaing niya kami. Bumili siya ng itlog, hotdog at kanton. Pero dahil gusto ko maging inspirasyon sa kabataan, nahihiya naman ako sa kanya, nakakain lang kami. Kaya sabi ko ako na lang magluluto. Alam ko kasi napagod na rin siya. Una ko nga palang niluto yung kanton. Nagpresenta talaga ako lutuin to kasi ayaw ko ng labsa. Nakita ko naman na nagluto si Boy Machunurin ng hotdog. Hotdog na nga lang sunog pa. Kaya sabi ko, Boy Machunurin, alam mo ba, gusto ko maging inspirasyon sa kabataan. 4 years akong tapos ng automotive. Kaya magaling ako magluto. Sobrang sarap nitong hotdog kasi meron siyang cheese sa loob. Tuwang-tuwa rin ako kasi favorite namin ng hotdog. Syempre kung may hotdog, dapat may itlog. Alam niyo na yung favorite namin yan ni Boy Skincare kapag pinagsama. Bilang leader ng Team Dugyo, alagang-alaga at pinagsisilbihan ko mga member ko. Kaya pinauna ko na silang sumando. Mauna na kayong kumain, kung ano lang matira, yun lang sa akin. Ang oras na to ay kumukulo na yung mga tiyan namin. Pero kailangan behave kami at dahan-dahan kaming kumain para hindi halata na gutom kami. Sobrang mahihain namin kapag tinatanong kami kung gutom na ba kayo. Ang sagot namin, hindi, okay lang, busog pa kami. Pero ibig sabihin nung gutom na kami. Pagkatapos namin kumain, ako na nang nagligpit. Sobrang mahihain ko kasi talaga. Parang hindi kaya na konsensya ko na nakikain ako tapos wala man lang akong gagawin. Kaya bilang kaberas kinain ko, ako na lang naghugas ng plato. Sobrang pagod ko, pumasok na ako ng kwarto. Sobrang lamig, bukas pa yung aircon. Sobrang kabusugan ko, inaantok na rin ako. Kaya nanghihiga na ako at matutulog. Kapikit pa lang sana ako na merong biglang kumatok. Ayaw naman magsalita kung sino yun, kaya bubuksan ko na lang yung pinto. Nung bubuksan ko na lang yung pinto, ngayon ko lang na-realize hindi ko nga pala to bahay. Ginagawa mo dyan. Nahihiya talaga kami nung una. Pero nung sinabihan kaming feel at home, nag-feel at home talaga kami. Yayakapan nga kami na Boy Skincare kaya si Itsambunggan kinikilig ng konti. Sobrang bet nga namin hindi kami nainom ng alak kundi kape. Tinanong namin si Noknok Paputok ano ba talagang pake niya, bakit niya kami inimbita. Nag-networking pala siya, nagbibenta pala siya ng kape. Kaya kami motivate niya kami na bumili. Grabe na shasyak nga kami sa mga sinasabi niya. Pagod kami bumili, pwede daw muna namin tikman. Kaya naman nagkanaw na agad si Boy Machunurin. Dahil nga may hilig siya sa kape, bibili siya ng isang box. Nasarapan nga si Itsambunggan kaso wala pa siyang pera kaya isang sachet muna bibili niya. Nakakatulong din daw tong kape para makatulog agad. Kabaliktaran siya na ibang kape na kapag uminom ka mapupuyat ka. So, sobrang effective, isang higop pala ni Boy Ubo, nakatulog na siya. Dahil nga sa wala kaming pera na Boy Skincare at ayaw namin maalok, nagpanggap na lang kaming tulog. Tanong ko lang, yes or no, mahilig ba kayo sa kape? Kung yes, anong kape iniinom nyo? Kung no, bakit naman di kayo nainom ng kape?